Yo, kamusta Pilipinas at sa lahat po ng mga suki natin na patuloy na nanonood sa ating channel. Magandang hapon sa inyong lahat. At ayun na nga, si Bangag at si Lutang magtatandem daw sa 2028. Anong masasabi nyo dyan? Anong say nyo dyan? At nakatakda daw silang magkita sa Naga City. Pupunta raw si Bangag doon sa Feb 21 para mag-check ng kanilang Oplan kontra baha. Wow. At si Lenny naman ay agad-agad nagpalinis. Dahil may pupuntang opisyal at presidente pa. Nagpalinis po ng creek si Lenny. Kumbaga, kung mayroon lang palang pupunta, saka lang maglilinis. Si Lenny Lutang. Lutang talaga, no? Baka baka nakikipagchismisan pa. Ay, may darating pala. Linis muna tayo. Ang layo po sa governance, paggogobyerno ng Davao City. Kung ikukumpara natin Vice President Sara Duterte saka si Lenny Lutang, napakalayo po. Sa Davao City po, ang dami pong nagpi-picture, nagbi-video. Nakikita po natin, malinis yung lugar. At nakikita natin sa mga nagbablog na wala raw maamoy na panghe. No? At yung mga proyekto talagang matatag, hindi gumuguho, hindi nawawarak. Ang layo po ng governance ni Lenny saka ng mga Duterte sa Davao City. Kaya baka sabihin naman is first time pa lang naging mayor ni Lenny. Hoy, wag ka. Ha? Ilang taon na po yan naging congressman si Lenny dyan sa probinsya nila. Opo. Congressman po nag-umpisa yan eh. Ibig sabihin wala siyang mga proyekto nung panahon na siya ay congresswoman dyan. Naging vice president pa siya. Dapat kahit papano yung 6 years niya, ang ganda na sana ng inunlad ng kanyang probinsya kung nakipagkasundo lang siya kay PRRD. Actually, hindi naman siya inaatake ni PRRD. Sumasalag lang at gumagante si PRRD. Sila ang panay ang atake. No? Kung talagang nagmamahal ka sa sarili mong probinsya na kinalakihan mo, diyan ka siguro lumaki, no? Dapat inuna mo yung kapakanan ng mga constituent mo, mga kababayan mo dyan. Maganda na sana yung development dyan. Kaya yung maglalaban, Vice President Sara Duterte at Lenny Robredo, tignan nyo na lang po yung mga accomplishment. No? At kung sakali man, umiingay kasi, umuugong sa social media at sa mainstream media ang tambalang Bangag at Lutang. Ha? Naku po. Wag naman sana, no? Kung sila ang manalo, tayo'y lugmok na sa kahirapan. At baon na tayo sa utang. Ang Pilipinas, kung sila ang mananalo, tuluyang lulubog po ang ating bansa. Sobrang parang sinumpa naman ang mga Pilipino kung sila ang mamumuno. Biruin mo? Yes, si Lenny at si Bangag ay dating magkaaway yan yun po ang mahirap, no? Magkaaway at magpe-pretend sila na bati sila. Paano kung sila ang naupo, no? Pareha silang nanalo. Hindi ba nila naiisip? Tayo, naiisip natin na baka maggurguran din yan Malamang po maggurguran yan. Ang iisipin po ni Bangag, teka, presidente na si Lenny, vice president lang ako. Wala akong kapangyarihan. Baka ipakulong ako nito. Yan ang iisipin yan At mag-iisip din si Lenny, teka, magiging vice president ko si Bangag. Baka isang buwan pa lang, yung helicopter ko lumalaglag na At paglaglag, sabay sabog, no? Patay. Diba? O kaya yung eroplano, no? Mayroon silang gawin sa makina at madiskari lang makina, bubulusok pa baba, isang buwan pa lang, tigo. At
presidente na ulit, si Bongbong Marcos. Yung ba ay hahayaan ni Bangag na maging presidente si Lutang ng 6 years? At siya lang ay vice president? Hindi siguro. So parehas din maggugurguran yan eh. Kaya lang pinapaugong ng ng mainstream media itong tambalang Bangag Lutang. Parang hindi po mangyayari. At meron ding umuugong na Lenny at Rapi Tulfo. Lenny Tulfo. Hindi po ako believe sa kanilang kakayanan at malamang hindi po sila magtagumpay. Malayo pong magtagumpay sila. So, tignan natin kung ano yung I'm sure may meeting yan eh. And I'm sure i-cover yan ng mainstream media sa Feb 21 kung ano yung mga pahayag nila. Kung magpapaunlak sila ng interview sa mga mainstream media. At kung sakali naman na tatakbo si Lutang, tinatawag nila si BP Sara na Lustay. O sige, Lutang versus Lustay. Titignan po natin yung mga achievement. Sa Davao nga, nakikita natin, mayroon silang covered court. Yung covered court nila, may bench, may mga audience, at nakasahig yung flooring. Yung pang professional basketball court talaga. At wag ka, yung kanilang covered court doon, naka-aircon. Naka-aircon. May nag-vlog na panood ko eh. Saan ka ba nakakita na isang proyekto ng congressman? Kay Pulong Duterte po na proyekto yun eh. Sinong congressman po ang nakapagpatayo ng ganon? Covered court na naka-aircon. Ewan ko sa mga sikat na villages, mamahaling village. May mga covered court naman pero hindi gobyerno nagpatayo. Mga private. Pero yung isang congressman, parang wala akong nakita kundi si Pulong lang. Ayon sa mga napapanood natin, wala akong ibang napanood na proyekto ng congressman na covered court. Na nakikita lang natin, covered court, no? Tapos open na open. Kung may bench man sa magkabila, parang may mga rehas na parang nakakulong na yung mga tao ron. At isa pa, maganda yung gano'n na covered na aircon na pwede mong gawing evacuation center pag may nasunugan, nalindol, o may bagyo. Napakagandang evacuation center nun, no? Malinis yung sahig. At lalagyan mo lang siguro ng mga kutsyon-kutsyon yun. At baka mawili na yung mga titira doon. Baka ayaw nang umalis doon. Gusto na tumira doon. Naka-aircon eh. Kung babalik sila sa bahay nila, binagyo nga, nasunog. Paano? Yun ang pinaka hindi matatawaran na pagsisildik ng mga Duterte. Ang layo po sa ibang mga politiko. At titignan po natin kung sakaling yan yung maglaban, si Lutang at si Lustay. Sabi nila, Lustay. O sige, para fair, no? Baka magalit naman sila sa atin na lutang tayo ng lutang. Ano yung mga accomplishment nila? So, dun tayo magbabase sa mga accomplishment nila at kung ano yung kanilang mga ipapangako o yung kanilang mga plataforma. At ganun na rin sa kung sila ay magdidebate. So, ano yung mga maisasagot nila, masasabi nila? So, dun po natin pagbasihan. Number 1 na, unang-una yung accomplishment. Kasi kung ikaw ay matagal naman silang pareho na politiko, public servant. So, unahin natin, ano yung accomplishment mo, Leni Robredo? Patingin nga ng Naga City. Oo, isang termino ka pa lang sa pagka-mayor. Pero, ilang taon ka naging congressman dyan? So, dapat marami ka rin nagawa noong congressman. Nag-vice president ka rin. Parehas din ni BP Sara, nag-vice president. So, ang mga tao, dapat unahin nila yung pagtingin sa accomplishment. So, number 1 yon. At yung plataforma,
at yung paano sila magsalita. Dahil ang presidente, makikipagpulong ka sa mga, unang-una sa mga cabinet member mo, na ang kukunin mo naman talaga, kung gusto mong umunlad ang ating bansa, yung mga matatalino, mga valedictorian, yung iba, graduate pa ng Harvard, Berkeley, wow. Yung mga ganun yung kinukuha ni Pangulong Duterte. Mga, mga valedictorian mga graduate sa kilalang iba't ibang bansa, kagaya ng US, mga nag-graduate sa Harvard, yun ang mga kinukuha ni Pangulong Duterte. So, kailangan maayos kang makikipagpulong doon. At kung ang pagpupulungan naman ay international, dapat magaling ka rin makipag-usap. So, yun yung mga kailangan ng isang pagiging presidente. Sinasabi nga natin, si Leni ay lutang. So, paano siya makikipagpulong sa mga iba't ibang leader sa iba't ibang bansa? Paano? Ang hirap nung ganon, kung ikaw ay lutang, paano kakausapin? Mahirap po yun. Kailangan ano ba yung tinatawag sa ROTC? Kailangan yung alisto ka. Meron tawag doon sa ROTC. Kailangan alisto ka. Hindi ka pwede yung lulutang-lutang ka. At kung kailan lang may darating na opisyal ng gobyerno, saka ka lang magpapalinis. Ginagahol ka na. Dapat araw-araw ang linis. Budget naman siguro yung munisipyo mo, Madam Leni. Dapat araw-araw ang linis. Ayan, nabibisto ka tuloy. Hindi ka pala naglilinis. At nabanggit ko rin po na baka magtambal itong si Leni at si Bam Aquino. Meron na pong pahayag si Bam Aquino na hindi daw siya tatakbo bilang Vice President. Kasi kinulit din siya ng social media at tinawag-tawagan din siya ng mga reporter na nababalita nga na siya yung magiging Vice President daw ni Sara Duterte. Di ba? Kasi parang pinagtatanggol ni Bam Aquino si Tatay Digong at sinabi niya na yung mga kasong EJK dapat sa Pilipinas ginagawa ang paglilitis. Teka, parang meron na raw usapan. May parang nabuo ng alyansa ang Duterte at Bam Aquino. Kaya tinawag-tawagan si Bam Aquino na kung siya ay tatakbo bilang Vice President daw ni Sara Duterte, at sinagot yan sa Facebook page ni Bam Aquino na hindi raw siya tatakbong Vice President. Sa akin lang, advice ko lang sa iyo, Bam Aquino. Total, nakaupo ka na bilang senador. Diyan ka muna. Huwag ka munang mag-ambisyon ng mas mataas. Dahil, hindi mo nga alam na ikaw ba'y nanalo talaga sa boto. Yung pang isa, yung pang isa ang problema ni BP Sara sa makakalaban ni BP Sara kung si Leni, maaring makipag-alyansa siya kay Bongbong Marcos. Hindi naman si Bongbong ay tatakbong Vice President, pero pwede. Yan po yung naiisip ng mainstream media. Pero pwede siyang tumakbo. At kung makikipag-alyansa nga si Leni Robredo, ang mangyayari, maaaring gustuhin yan ni Leni Robredo dahil iba yung nasa administrasyon ka Kapag nasa administrasyon ka, wala kang problema sa budget. Kasi may pera ang bayan Kawawa ang bayan. Yun yung gagastusin nyo, pera ng bayan. At lahat ng makinarya, magagamit mo sa iyong kampanya. Although bawal po yun, pero ganyan na po yung kultura. Bawal po yung gamitin mo yung makinarya.
Lalo na yung pera ng bayan. Bawal po yun. At kung nasa iyo nga yung may pondo, may makinarya, at ikaw pa ay nakakalamang sa COMELEC, ayun pa isa. Kumbaga, sa'yo yung COMELEC, ibig sabihin, ikaw yung nasa administrasyon, imposibleng madaya ka. Imposibleng madaya ka kasi ikaw yung nasa administrasyon eh. Di ba? Imposibleng madaya. Ang problema ni BP Sara, yung madadaya siya. Kailangan, ang lamang ni BP Sara kay Lenny, siguro mga 15 million. Baka sigurado na siya na hindi siya madadaya. Yung 15 million na lamang niya, mabawas man dun yung 5 million o kaya 7 million, panalo pa rin si BP Sara. Siguro, ang pinakamababang lamang dapat ni BP Sara, 10 million. Medyo matatag na yun. Mas matatag kung 15 million o 20 million. Kagaya nung nakaraang tumakbo si BP Sara ng Vice President. Ang boto niya is 32 million. Tapos, sumunod si Kiko Pangilinan. 9 million lang po si Kiko Pangilinan. So, 9 million, 32. O, di parang parang 24, 23. 23 million po ang lamang ni BP Sara. Ganon. No? Pero sabi ko nga, 10 million, medyo na yan, may laban na yan. Mas maganda mga 15 million. Mahirapan na silang madaya. Dahil, ang hirap po nung gagawin nila, hahabulin nila yung 15 million, kukunin nila sa boto ni BP Sara. Ang dami nun. Meron tayo nasaksihan dati, yung panahon ni Gloria at ni FPJ, nung naglaban sila, ang ginawa ng administrasyon ni Gloria, alam ko dinaya po yun, di ba, yung Hello Garci. Ang boto ni FPJ sa iba't ibang parte ng Mindanao ay zero. Sobra pong halata na talagang dinaya. Zero, paano ka presidente ang tinatakbo mo? Zero ang nakuha mo. At isa ka pa sa pinaka anong tawag nito? Pinaka maayos, maganda ang trust rating. At nung naglaban nga sila ni Gloria, kaunti lang talaga ang laman, batbatan sila. Tapos zero yung ibang boto ni FPJ. Talagang sagad-sagad ang pandarayang ginawa ni Gloria. Kung ganun po ang gagawin, malabo pong gawin ni Lenny yun sa Mindanao at sa Visayas. Dito po sa siguro sa Metro Manila, magagawa niya yun. Yung gagawing zero ang boto ni Inday Sara, malabo po yun. Sobrang halata sila nun. So, kung sakali nga, dahil ito naman yung nasa unahan BP Sara at si Lenny pangalawa, sila yung nasa unahan na malamang na maglalaban sa 2028. So, yun lang ang problema ni BP Sara dahil opposition nga siya, wala siyang pondo, walang makinarya, at hindi niya kadikit o hindi niya hawak ang COMELEC. Ibig sabihin, yung walang kasiguraduhan na hindi siya madadaya. Si Lenny kasi sigurado na kung makipag-aalyansa siya kay Bongbong Marcos, sigurado si Lenny hindi madadaya. Bobo na lang ang maniniwala na sa'yo yung administrasyon, tapos nadaya ka, imposible po yun. No? So, abangan natin, matagal-tagal pa naman, pero 2027, magpopormahan na yan. Magdi-declare na rin yung ibang mga kakandidato dyan. Inagahan lang ni BP Sara, dahil ganun din alam din naman nila kasi 2023 pa lang, yun ang mas malayo. 2023, ang layo ng 2028, di ba? 2023, inumpisahan ng upakan si BP Sara. Kasi alam nila tatakbo. Kung alam nila na tatakbo, bakit pa ihintayin ni BP Sara na
mag-declare siya sa 2027. Ngayon na siya mag-declare. Ganon din naman eh. Alam din nila natatakbo at patuloy naman yung paninira. So, bakit pa kailangan mag-declare sa 2027? Masyado raw maaga. Ganon din yun. Tatakbo rin eh, di ba? Ganon din yun. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye!